Sige, ating ibigay na ngayon sa nakarisan sa Zoom dito kay Rolando Sinangan. Rolando Simangan, good evening. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Rolando Simangan? Mukhang wala sa kanyang trono si Brother Rolando Simangan. Abangan nyo yan ha. Yan ang topic ko bukas, mga palpak na katuruan ni Eli Soriano na sila daw tinutukoy na magmumula sa silanganan papuntang kalunuran. Bakit? Lulunurin ko sila. Yan ha. So, dito naman tayo ngayon dahil May tanong dito, Bro Jando, Sister Berna Ibarsabal. Ang tanong niya, sa evening po, Brother John Ray, tanong lang po, tama po ba na pinagbawalan ko ang aking 2 kids at mga pamangkin na huwag basahin ang New Testament na Bible na binigay ng mga protestante sa school? Thank you. Sino sasagot? Ano daw? Tama ba na pinagbawalan ko ang 2 kids at mga pamangkin na huwag basahin ang New Testament na Bible na binigay ng mga protestante sa school? Thank you. Okay. Kung binigay lang ng protestante ha, wala namang problema para sa akin yun, kasi kung titignan mo lang naman yung pagkakasalin, pareho naman sentido. Ang mali lang kung sila magpapaliwanag. Kapag sila magpaliwanag, may pambabuloktot na yan. Efeso 2:8 hanggang 9. Pananampalataya lang, hindi na kailangan ng gawa. Yung mabuting gawa ninyo, basura lang yan sa Panginoon. Pero sa Diyos, hindi na binasa. Ano nasa verse 10, na kailangan ng mabuting gawa. Bakit? Binasa ko ba ang 10? Para bang si Larry Silva ng MCGI ba? Yung Zacarias 8:7, hindi tumutukoy sa inyo. Kasi kung babasahin na simula sa Zacarias 8:1 hanggang 10, sabi niya, ba't mo binabasa yung iba? 7 lang ang ginamit ni Brother Eli. Ganon. Kaya, ang dagdag ko lang Brother Jando dito sa kay Sister Berna Ibarsabal, ang tanong niya kasi kung tama ba. Hindi talaga tama yan, sister, kasi bawal talaga yan, lalo na mga bata pa yan, no? Ang mga bata madaling madaling maguyo sila sa mga protestante. Yung bigay-bigay kasi yun yung ano nila eh. pero ingat tayo sa Brother John Ray, sa magandang balita Biblia doon sa sa 1:4 ba, 1:2 ba yun? 1:2 sa Bisaya? Bakit ano nakalagay? Babaye, unsa may labot ni Monaco. Sa Janto. Babaye, Janto unsa may labot ni Monaco. Parang hindi maganda pakinggan yun eh. Kaya nga. So, tawag nito, ang ano kasi dyan, sister, sa turo talaga ng simbahan, pinapaiwas tayo na magbasa ng mga aklat na hindi katoliko. So, yung mga anak mo at mga pamangkin mo, hindi naman yan mga dipensor pa. So, much better talaga na wag mo silang pabasahin ng Biblia na hindi galing sa Katoliko. Kasi unang-una ang translation niyan mali-mali. No? So, much better bigyan mo siya, sister, ng Katolikong Biblia para masanay sila na dapat Bibliang Katoliko ang dapat panghawakan, hindi ang Biblia ng mga Protestante. Kasi yung mga ginagawa namin dito na gumagamit na kami ng Biblia ng mga Protestante para ipakita na kahit Biblia nila, hindi pabor sa unawa nila.
Pero sa mga bata talaga, kinakailangan ipaunawa natin sa kanila na Katolikong Biblia dapat talaga ang dapat hawakan at basahin. Lalo na una, kumpleto ang Biblia ng Katoliko. Pag bibigyan mo siya ng Biblia na hindi kumpleto, mangyayari, maging INC din yan. Incomplete. So yan po ang delikado. Sa Katekisem ni Pope Pius X, ipinagbabawal. Actually, pinapasunog pa nga eh. Pinapasunog yung Biblia na hindi Katoliko. Pero ngayon kasi, masyado ng moderno at malawak na ang kaalaman ng karamihan. So, open na sa atin na magamit. Pero, for reference purposes lang, Sister Berna Ibarzabal. Much better, sa bata pa lang, tuturuan na natin sila paano sanggalin. Hindi yung puro tanggap na lang ng tanggap na galing sa iba. Dapat bata pa lang maturuan na sila kung paano huwag tumanggap ng mga bagay na mula sa protestante. So yun lang ang ating dagdag Barijando. Sabi dito ni Kahalili, ang salitang obispo sa Biblia ay hindi kapareho ng obispo sa Roma na ginagamit ng Romano Katoliko. Pareho bro. Kasi wala namang ibang obispo sa Roma eh. Wala na ibang obispo sa Roma na hindi namin linya. I-search mo kaya, Bishops of the Church of God in Rome. Tinan mo, mangunguna San Pedro, tapos si Linus, tapos si Evaristos, at ang latest, si Pope Leo. Kaya lagyan mo ng Church of God yan, list of popes, list of bishops in the Church of God in Rome. Yan mo, lalabas, ganun pa rin. Listahan ng Santo Papa pa rin. Kahit tanong mo kay ChatGPT, bigyan mo nga ako ng listahan ng mga naging obispo sa Iglesia ng Diyos na nasa Roma. Yan mo, ang lalabas dyan, mga Santo Papa pa rin namin. Therefore, iisa lang yan. Yung obispo na sinasabi sa Biblia at ang obispo namin sa Roma, iisa lang yan. Ang kahulugan yan. Oh. Okay? Sabi dito, ang obispo sa Roma ay titulo na kalaunan ay ginawang pinakamataas na pinuno ng buong simbahang Katolika. At mula rito, lumitaw ang tawag na Papa. Dito kasi yan bro, oh. Sabi kasi ni Kristo kay Pedro, pakanin mo ang aking mga karnero. Ano daw? Pakanin mo ang aking mga karnero. Therefore, yung kanyang mga tupa, pakanin mo ang aking mga tupa. Yung mga tupa niya is representing the believers, including the apostles. Representing the believers, including the apostles. Ngayon, sabi niya, pakanin mo. Sino nakahihigit sa lahat? Hindi inutusan pakanin mo ang aking mga tupa. Oh, magrereklamo kayo, naman talaga nangyari. Sabi ni Muslim Islam, Kahalili, bakit may manok si San Pedro? Manok. Ang manok ni San Pedro. Alam mo, yung manok ni San Pedro, walang manok si San Pedro, mangingisda yun eh. Mangingisda. Wala siyang alagang manok. Yung manok na idinidikit sa karangalan ni Apostol Pedro, yun ay sumisimbolo sa tumilaok ng 3 beses matapos niyang i-deny si Kristo ng 3 beses. Sabi kasi niya kay Kristo, sasamahan niya si Kristo hanggang sa kamatayan. Pero sabi ni Kristo, i-deny siya ni Pedro ng 3 beses, tapos titilaok yung manok. Pag tumilaok na yung manok, maaalala ni Pedro na sinabi na niya yon bago pa nangyari. Sabihin, yung manok na tumutukoy doon sa manok ni San Pedro, hindi yon kay San Pedro. Yon ay isang simbolo na natupad kay Apostol Pedro ang sinabi ni Kristo na i-deny siya ng 3 beses. Yun. So, mali yung wala siyang alagang manok. Actually, si Pedro at saka si Eden, masayang nagsasama, paging isda lang ang kanyang ginagawa.